Guys, magandang araw. Ngayong araw magtuturo tayo kung paano mag-operate ng Konecranes na forklift, kung sinong gusto niya matuto. At least ngayon kung mapanood nyo to, malalaman ninyo kung paano mag-operate ng forklift na Konecranes na automatic. Tara guys, pasok tayo sa loob. Napakita natin kung paano pagalawin at patakbuhin itong ganitong unit na Konecranes. Okay guys, may paalala lang ako sa mga gustong matutong mag forklift, sa mga baguhan. Bago po kayo sumampa sa forklift ninyo, lagi po ninyong i-check yung langis, yung tubig, lahat po na pwedeng i-check sa unit, i-check po ninyo. May tinatawag po na blue baggage bago nyo po sampan. At higit po sa lahat, ang mahirap po sa forklift operator, mga guys, sir, ito pong paglalaway ng blade ng forklift. Araw-araw po yan nilalawayan ng forklift operator para po pag pumasok po doon sa butas ng container, madali po siyang itusok at madaling siyang bunutin. Kaya po kung nagbabalak po kayo na mag forklift operator, pag-isip-isip po kayo, dahil hindi po basta-basta ang paglalaway dyan sa blade ng forklift na yan. Ito po, yan po, kailangan pong lawayan yan araw-araw ng forklift operator. Yun lang po, maraming salamat guys. Okay guys, kung nakikita nyo yung tatlo na to, naapakan na yan, ang dalawa dyan, preno. Itong sa kaliwa, preno po yan, at ito pong sa gitna, preno po. Dalawa po yan sila, preno. Nakakundim po yan silang dalawa. Kahit saan ka po dyan aapak, dalawa po yan ay gagalaw. Yan po. At ito pong sa kanan, yan po ay accelerator. Kung napapansin nyo po, itong bilog na to na kulay itim, yan po ay neutral. Halimbawa po, nakakambya po kayo, kahit hindi nyo na po in-neutral, apakan nyo lang po itong bilog na to, busan na po siyang mag-neutral. Yan po. At dito po sa apat na to, ang function po niyan, ito pong isa na to ay pagtaas ng blade at pagbaba ng blade. Hilain nyo lang po yan pataas, tataas din po yung blade, itulak nyo lang po yan pababa, tutulak na rin pababa yung blade. Ito pong pangalawa, yan po ang tinatawag na tilting up at saka tilting down. Yan po ang function yan. Ito pong pangatlo, yan po yung pag-a-adjust ng container. Kung hindi po magsakto sa kamada mo, pwede mo siyang i-adjust pakaliwa at pakanan. Ito naman pong pang-apat, yan po ang adjuster din ng blade natin. Pwede po siyang ipagdikit, ipagtabi yung blade, pwede mo rin siyang ipaghiwalay. Yan po yung function ng pang-apat na to. Then dito naman po sa bilog na to, ito pong bilog na yan na kulay itim, yan po yung busina ng forklift ng Konecranes. Yan po ang busina. Ito po, itong switch na to, yan po yung abante at saka atras. Yan po. Pag nag-abante ka, i-switch mo lang po yan, mag-abante na po yung forklift na Konecranes. At saka pag inatras mo yan, aatras na rin po yung forklift. Yan po. Ito po, pag nagpapaandar po dito ng forklift, kapag susi po niyan, ito po kasi nakasusi na yan eh. Ang susi niya, pag nakapatay, nakatuwid. Ngayon, pag nagsusi po kayo, pag nagpaandar, isusin nyo lang po yan. At hintayin nyo po dito sa monitor niya na maglabas lahat. At bago nyo po ilong press itong button na ito. Yan po yung pagpapa-start ng forklift. Pag nagpatay po kayo, iikot nyo lang po yung susi na yan. At nandito na rin po yung sa wiper, parking brake, at sa mga ilaw. Ito po, kung napapansin nyo po yung bilog na to, ito po yung
emergency stop ng makina, engine. Kung halimbawa po, mag-emergency po kayo na kailangan nyo po na hindi na po siya mamatay, na hindi po yung mamatay yung makina, ito po, pwede nyo po siyang patayin dito. Kung magloko po yung susi, pwede nyo po siyang patayin dito sa emergency stop. Yan po. Patay po lahat yan. Hindi po tatakbo yan. Lahat mamamatay po pag pinindot nyo yan. Ipopost nyo lang po yan pababa. Mamamatay po lahat. Okay guys, maraming salamat sa panonood ninyo. Sana may natutunan kayo kung paano mag-operate ng forklift na Konecranes. At yung sinabi ko kanina na kailangan lawayan yung blade ng forklift operator, yun ay biro lang. Hindi po totoo yun na nilalawayan ng forklift operator yung blade para madali po ipasok dyan sa butas na yan. At yun lang guys, maraming salamat sa inyo.